So, ayun. So, what's up guys? This is vlog number 4 and welcome to my channel. So, ako nga pala si Trader Aaron sa mga hindi nakakakilala. So, I'm documenting my trading journey. So, from wins and losses, entry and exit, percentage gain, ano ba yung nagain ko doon sa trade, natalo ba ako or nanalo, bakit ako pumasok sa trade, ano yung comments ko, emotion ko during the trading journey, during the trade. Okay, so dito, dina-document ko sila. So, my vision is doing this trading for a long period of time. Why not make a video of it, document it, no? Para makita ko naman din yung sarili ko from level 1 and nung na-improve ko na siya. So, yun lang naman. So, ngayon ipapakita ko sa iyo yung sa inyo yung last trade ko. Karoon ako ng 3 trades which is si XLM, si QNT, and si SUI. So, paano ako pumasok, paano ako nag-entry, and magkano yung naging gain ko doon sa trade na to. So, by the way, mababa pa lang yung capital ko. So, ayun, along the way, kung makuha natin yung confidence doon sa setup, then saka tayo mag-a-add ng capital. Pero ayun, in order us to not lose big, kasi most of the traders doing trading is natatalo. So, we start small. Okay, and along the way, kapag confident na tayo, nakikita na natin yung data na gumagana yung ang setup natin, no, kung paano tayo nag-entry, nag-exit, and mas lamang yung percentage gain, no, nananalo tayo. Siguro that's the time na allocate na tayo ng malaki. Pero for now, we start small. Okay? So, last trading ko, nagkaroon tayo ng 3 trades. So, ito si XLM, si ADA, si XLM, si QNT. Ayan. So, XLM. Okay. So, sa XLM, ayun, nagkaroon tayo ng trades dito kay XLM, which is nag-short tayo. So, yung shortings is, habang bumababa yung price is kumikita tayo. Okay? So, kabaliktaran siya ng long. Si long naman, habang tumataas yung presyo, kumikita tayo kasi nagbebenta tayo ng mas mataas. We buy low, we sell high. While si shortings naman, habang bumababa yung stock, okay, mag-short tayo doon, then pag lalo pa siyang bumaba, mas lalo tayong kikita. Okay? So, yun lang siya. Pero kapag tumaas yung stock, after natin mag-short, doon tayo nagkakaroon ng losses. So, dito sa strategy ko, ganun lang din naman, binaliktad ko lang siya. Nung na-break yung trend line, saka tayo nag-short. So, dito, nakita ko, meron tayo dito downward trend line. So, eto siya. Ito yung part na to. Yan. Okay? So, ito siya, yung red. Then, dito naman, meron din tayong upward trend line. Okay? So, ito yon, yung upward trend line natin. Okay. Sorry, dito pala tayo nag-exit. Itong upward trend line na to. Okay, kasi last time, nung trade natin kay XLM, talo tayo. Ito yung part na to. Talo tayo. Naglong tayo, pero bumagsak. Pero dito, okay, so nung nabasag yung trend line, ayan, dito tayo nag-short. Okay, meron tayong safety line dito na kinonek, kaya low entry siya. Ito, part na to. Yan. So, tawag dito, ayan. So, nung break etong green line na to, so dito tayo nag-short etong red candle na to. Then, ang idea natin is, ayun, sundan lang kung ano yung ibibigay sa atin neto. Ititrail lang natin to, susundan lang natin siya kung bumababa siya na bumaba. Itong safety line natin. Pero nung time na nabasag here, ayusin na natin yung line natin. Ayan. Nung nabasag siya dito, nung nag-break siya dito, that's the time na nag-exit na tayo. So, from here, nung bumili tayo, ayan, to here, so, kumita rin tayo dito since naka 5 leverage tayo ng, ayan, 24% or $25. So, $25 yung
kinita natin sa trade na to. So, nagkaroon tayo ng 3 trades dyan. Same setup. Ganun din si XLM. Si XLM pala is kumita lang tayo dito ng 13% or $13. Okay? Kasi na-stop agad tayo dito. Pero tignan nyo, bumaba pa siya. Pero sa setup kasi natin or sa plan natin, fina-follow lang naman natin kung ano yung plano and ayaw nating sirain yung disiplinang yon. Okay? So, yes, kapag nag-exit tayo, pwede pa yung tumaas yung isang stock or bumaba, depende sa bias natin, and pwedeng may mamiss tayo na run. Pero doon sa setup kasi natin, we just follow our plan na kapag na-break yung safety line, at least dapat nag-exit na tayo. Okay? Or meron tayong target, dapat nagbebenta tayo. Okay? To protect the gains. So, eto, panalo na tayo. Hindi na natin hayaan yan na bumagsak. Kasi tignan nyo, after natin nagbenta, bumaba pa siya. So, dapat kikita pa tayo dyan. Pero kung hinawakan lang natin, lahat ng panalo natin, nabawi. Kasi nakita nyo, nagkaroon siya ng spike candle. So, bumalik siya doon sa entry natin. And possible na loss pa tayo nito kung hindi tayo nagbenta. So, yun lang yung strategy ko. So, another trade is si QNT. So, ganun lang din kay QNT. Ayan. Nag-short tayo dito during the break of the upward trend line. Okay, itong green line na to. Okay, ito yung tinitignan ko. Nung na-break siya, ano tayo dito, nag-short. Tapos, meron tayong safety line. Ito, as long na hindi nababasag si safety line, hindi tayo mag-exit. So, pansin nyo, almost bumabalik pa siya dito, pero hindi siya nag-close. Bumagsak din. So, nahawakan natin yung part na yan. Pero nung part na to, eto, nag-spike siya dito. So, dito sa part banda dito, nagbenta na tayo. So, mababa lang yung nabenta na, naging gain natin dito is 7% lang. Ayan, $7. Okay? So, yung next natin is si Sui. Okay, so ganun lang din yung trading strategy natin. So, we have an upward trend line and a downward trend line. Okay, so yung red line, ito yung magiging safety line natin. So, baliktad siya. Kapag long, yung green yung magiging safety line natin. Pero pag naka-short position tayo, yung red yung magiging safety line natin. Okay? So, another conviction ko, bakit ako nag-short is kapag ang price is below the 100 MA. Okay? So, anything na price is below 100 MA, possible nasa bearish siya or bearish yung sentiment niya. Mahina yung token na yon. So, dito, ayun, nag-short ako. Nung na-break siya, so, dito lang yung exit natin kapag na-break yung red line na to, pero nagtuloy siya. Kaso, that time, ayun, nagkaroon ng news. Si Powell, so secretary ng, I don't know kung finance, basta sa SEC siya, and which is, siya yung nag-a-announce kung magkakaroon ng cut rates sa US. And ayun, that time nagkaroon ng cut rate. So, dito, hindi na-hit yung TP natin. So, meron kasi tayo ditong TP dito. Ayan. So, TP area natin yan, pero konti na lang, hindi pa siya na-hit. Okay? So, hinayaan lang natin yon and sinunod lang natin yung plano na kapag na-break itong red line na to is lalabas na tayo. And that's, ayan, na-break nga siya. Okay? So, hindi natin na-hit yung TP natin, kaya end tayo ng, ayun, 24% or 25%. So, overall, almost kumita tayo dito sa tatlong trade natin ng $45. Okay? So, ayun, ganun ko lang siya in-execute. Okay? So, kita naman, sa trading natin, we just follow our plan. No? Minsan talaga ganun sa trade na kapag nagbenta ka na, possible umakyat pa yung presyo and may manghihinayang ka. Okay, minsan naman sa sobrang greedy natin, ang nangyayari, hinuhold pa natin yung stock, iniisip natin natataas pa yan hanggang maubos na lahat yung gain mo. And all of that is na experience ko. Kaya ngayon, dito sa training journey ko, gusto ko lang na sundin yung plano ko, maging disciplined trader. Okay? And ayun nga, hindi na tayo manghihinayang kapag kunwari nagbenta tayo, biglang aangat siya. Kasi it's not our control. So, ang control lang natin is to follow lang kung ano yung
trading plan natin. Okay? Which is, ayun nga, kapag magsiset lang tayo ng take profit area, and meron din tayong trail stop. So, anything na mauna sa kanila, sino yung mauuna? So, dito tinitwik-twik ko pa yung strategy, pero for short position kasi parang ang ginawa ko last trade ko is kay Sui nung nag nag-set ako ng TP doon sa trail stop is 100%. Pero pag sa long tayo, magsiset tayo ng TP, sell half lang tayo, and yung sell half natin is yung trail stop natin para masakyan pa natin yung buong trade. Okay, so dito rin sa strategy ko, may mga pros and cons. Okay, hindi ko sure kung gaano kalaki yung kikitain ko as long na ma-follow lang natin yung trend. Okay, when it follow lang hanggang mag-bend yung trend, doon tayo exit. Okay, so ngayon, hindi pa tayo nakaka-hit ng mga jackpot trades, pero magiging consistent tayo na i-follow lang natin yung trading plan natin. Okay? So, yun lang guys for our vlog number 4. So, ano pa? So, yun lang. Please subscribe to my channel, and ayun, more videos to come. Hindi lang to yung huli. So, marami pa tayong trades na paparating, and we will review on this channel. So, yun lang guys. Bye-bye.